no to Mary. But Mary has this living a life with positive expectancy. Kahit sinabi ni Jesus na hindi, kaya sabi ko sa inyo, kahit sabihin na hindi, when you think that your situation, that it is impossible, huwag kayong mawala ng pag-asa. Ang sabihin nyo, Jesus, meron pa rin pong pagmamahal si Jesus about this sa atin. I'm getting really excited. I'm getting ahead of myself. Ang sabi niya, they run out of wine, and sabi ni Jesus sa kanya, pretty much, no! And then, hindi niya po pinansin yun. Sometimes sa atin, pagka po tayo ay nananalangin at sabi, ay wala, imposible ito, may cancer na ito, dito. Sabi ng mga doktor, wala na siyang pag-asa. Ano ang iisipin mo? Whose report are you going to believe? Are you going to believe the report of the doctors, or are you going to believe the promises of God? That God can do anything and everything. Nothing is impossible for those who believe. And Mary, okay, palakpakan natin ang Panginoon. And Mary has this urge inside of her. Why? Because she lived with Jesus for 30 years until umalis po si Jesus, nag-ministry na si Jesus. But she knows who Jesus was and is to come. Alam niya, kaya kahit na sinabi ni Jesus pretty much no to Mary, ang sabi ni Mary, do whatever He tells you to do. Kung ako yon, pag sinabing no, babalik ako dito. Di ba? Kung ikaw yon, pag sinabing no sa'yo, anong gagawin mo? Okay. But, nakukuha po ninyo? Iba, abnormal. Hindi, sorry Mary. Parang abnormal po yung ginawa ni Mary. It's not logical. Kapag ka sinabi mo na, it is not rational or logical. Pag sinabi mo no yun. But Mary knew Jesus enough. Kaya kailangan malaman natin at makilala natin pa ng mas malalim si Jesus. Para pagka nandoon, oh my goodness, I can feel the Holy Spirit. Para pagka nandoon tayo sa point na nahihirapan ka na, hindi mo alam ang gagawin mo. Hindi mo alam kung magtitiwala ka sa Diyos o magtitiwala ka sa ibang tao. Pero ngayong umaga, ang mabuting balita, ito po sinasabi ko sa inyo, kapag ka po alam nyo kung sino si Jesus, kapag ka po alam nyo kung ano ang attitude ni Jesus, kapag ka alam nyo ang likes niya at saka dislikes ni Jesus, and you are living your life honoring God and worshiping God, ang mangyayari po, malalaman nyo kung ano yung reaction ni Jesus. Si Mary, ang sabi po niya, nawala ng wine, sabi ni Jesus, no, it's not my time yet. Inignore ni Mary yun. Why? Because she knew Jesus. Na binigay mo ang panalangin mo sa Kanya, whether wala pang sagot o no ang sagot, you have to live a life with positive expectancy kay Jesus. Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. So, ang sabi po niya dun sa tatlo, sabi niya, do whatever He tells you to do. And then, ano po, oh my goodness, napakarami po mga, ito po maliliit na himay-himay na salita ng Diyos na ito, napakaganda po eh. Amen? Nakukuha niyo po? Yeah. Dati po, nung binasa ko yung ano na yun, sabi ko, okay, gumawa ng mas maraming wine si Jesus, nalasing lahat, tapos. Pero ayun, ang dami palang ano. Ay, naku, wala po akong time para doon sa explain sa iyo yung tungkol sa wine, pero tatapusin ko na po ito. Nandiyan pa po kayo. Nag-aalala na po ako. Nagpapanik na ako, baka hindi ko matapos. Pwede uminom muna, sandali. Sorry. Hindi ko na kaya. Naubusan ng tubig. Okay. His mother said to the servants, do whatever He tells you to do. So, babalik po ako dun sa ano. So, number one, when in trouble, come to Jesus. Pumunta siya kay Jesus, nag-pray siya kay Jesus. Pagka may problema ka, huwag kang lalapit sa kapitbahay mo, huwag kang lalapit kahit kanino, lumapit ka sa Panginoon, lumapit ka kay Jesus. And never, ever, ever na lumapit ka kay Marites. Kasi ikakalat ni Marites ang problema mo. Pero si Jesus, hindi niya ikakala yan. Mayroon bang Marites dito? Biro lang. Ano lang yun? Nasa Amerika. Praise the Lord. Okay. Sorry, Tess. Sorry, Marites.
Okay, so number 1, kung yung para ko dun sa mga sumusulat, when in trouble, come to Jesus or pray to Jesus. Mary knows what to do. Everybody say, Mary knows what to do. Mary knows what to do. Okay, everybody say, I know now what to do. What to do. Okay, and what not to do. And what not to do. O, wag pupunta kay Marites, pupunta kay Jesus. Okay? Parang sinabi ko lang si Marites na nahimik lahat. Okay. So, don't panic, don't be discouraged dahil mayroong gagawin si Lord. If you are living in your life with positive expectancy. Okay. Letter A po yun. Number 1, under po nung number 1, letter A, Mary knows what to do. Letter B, Mary knows where to go. Yeah. Amen? Alam niya yung gagawin niya, alam niya saan siya pupunta. We have to go on our knees. On our knees. Everybody say, on our knees. Meaning, magpe-pray tayo kay Jesus. Nakukuha po ninyo? Okay, so don't, letter C na lang. Mary knows when to do it. Ang problema po sa ating mga Christian, the problem with all of us, even me sometimes, the problem with all of us is that we make Jesus or we make God our last resort. Yeah. After na pinuntahan mo na lahat ng mga marites dyan at mga kapitbahay mo, at saka pala wala silang may tutulong sa iyo, at saka ka pala pupunta kay Jesus. We make Jesus our last resort, which is wrong. He was supposed to be the first and the priority of our lives. Whether we are doing good in life or we are in trouble, we need to put Jesus first. Everybody say, we need to put Jesus first. Okay, number 2. Bibilisan ko na po. Baka gutom na kayo. Number 2. When in doubt. When in doubt. Hindi po. Yung sabihin ako lang po. So, number 2. When in doubt. Kasi nakakalito yun, di ba? Sabi ni Jesus sa kanya, hindi pa ako ready, hindi pa prepared ang kingdom of God, o yung gagawin ko. On and on, sabi niya. So, para sa akin po, yung sagot na yun, magdadalawang isip ako wala palang pag-asa. Okay. So, ang sabi po, tinignan na po ni Pastor Oral Yorilo niya. So when in doubt, expect something good that is going to happen anyway. Kung hindi ka sure kung gagawin ni Jesus o hindi niya gagawin, expect something good from Jesus anyway. Amen? Hallelujah. Huwag yung ayoko nang manalangin, ayoko nang ganito kasi hindi naman siya na nakikinig sa akin. You know what? You have no idea na ang imagination ko po kay Jesus, kaya po ako laging nag-slide every morning that I wake, nag-slide ako sa bed ko, mag-kneel down ako on the side of my bed at make me pray. Ang ini-imagine ko po, si Jesus, habang natutulog ako, nakaupo siya sa side ng bed ko. Hinihintay niya na pagkising ako para makiusap sa kanya. Ganun po. And then when I do my day-to-day chores and everything else, sumusunod siya sa akin, nandun siya. Ganun po ang concern ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So you are valuable in the sight of God. So huwag mong hahayaan na i-downgrade ka, i-degrade ka ng mga ibang tao. Because the only thing that matters is that what Jesus thinks about you. Don't care about other people thinks about you. Si Jesus lang po ang importante. Okay, ano na naman ako? Okay. When you, nasa na ba ako? When you are in doubt, expect something good anyway. Nandun po yung verse 4 and 5. Nandun po yun. Mary expected Jesus to do something and in spite of Jesus saying no to her. Okay? Number 3, when you cast all your cares kay Jesus, nag-pray ka na, no? Nag-pray ka na, nagsabi mo na kay Lord, sabi mo, Lord, ito po yung problema ko, naubusan ng kanin, naubusan ng wine, and all of that. And then, when you have casted all your cares to Jesus, to God, trust Him. Yeah.
Everybody say, trust Jesus. Trust. Turn to your neighbor and tell your neighbor, neighbor, trust Jesus. Turn to your other neighbor and tell her, trust Jesus. See, bakit po nasabi na gano'n? Because after po na sinabi ni Mary, yung concern niya kay Jesus, nag-pray siya kay Jesus. Jesus, may problema po kami. Yung anak ko kailangan po ma-hospital. Kailangan po ng pera, kailangan ng ganito, kailangan ng ganyan. Kailangan pa bayad ng kuryente, kailangan po ng pambili ng ano. Yung asawa ko po, mahilig sa ice cream yun. Wala na pong ice cream sa bahay. So all of that, nung sinabi ni Mary kay Jesus ang concern niya, sinabihan niya yung mga servants, sabi niya, do whatever he tells you to do, at umalis na siya. Ano pong ginawa ni Mary Jean kanina? Sabi niya. Parang wala na siyang kinakarga. Yeah. Cast all your cares to the Lord. When you cast your... Okay, let's put our hands together. Glory to God. When you cast your cares to the Lord, make sure that you don't carry all those burdens anymore. Amen. Ang problema, kapag binigay natin kay Jesus, ang nangyayari, kinakarga pa natin. Trust Him that He is going to do something in your lives. Hallelujah. Nandito pa po ba kayo? Amen. Amen. Hallelujah. So, now, oh my goodness. Introduction pa lang pa po yun eh. Biro lang po. Yung iba oh. Okay, when you have casted all your cares to Jesus, trust Him. Mary went back to her business, trusting the Lord. Pagkasabi niya sa mga servants, sabi niya, okay, tapos na. In-offload ko na. In-offload ko na yung ating problema kay Jesus, hindi ko na kakargahin pa. Yeah. Sometimes nagpipray tayo, kinarga mo, yung karga-karga mo. Sabi mo, Lord, sabi mo sa salita mo, cast all my cares to you. Ito na po ang aking po mga burden, all my cares to you. And then, lalabas ka sa kwarto after yung nagpray, nakaganyan ka. Parang ang dami mong bigat dito sa ano. So, hindi po ganon. When you have casted all your cares to the Lord Jesus Christ, just trust Him. It may not be immediate, pero gagawa at gagawa ang Panginoon. Kikilos at kikilos siya sa buhay mo. Okay, glory to God. So Mary went back to her business, and Mary went back to her merry ways. Mary. Hindi ko rin po alam paano pronounce yung dalawa na yon. Yung huling Merry Christmas yun. So Mary went back to her merry ways. Kasi in-offload na niya kay Jesus yung problema niya. Amen? Okay, glory to God. Yung pong susunod, ay sa susunod ko na po i-preach. So in all seriousness po,